pinaimbestigahan na sa NBI ang COMELEC dahil sa umano'y dayaan nitong nakaraang halalan. Nako po, COMELEC George Garcia, baka magkatotoo yung sinabi ni Atty. Respicio na ipakulong ka habang buhay. Napalain mo ba naman? 50 counts of cybercrime? Ang tindi niyan. Eto, panoorin natin ang balita. Sinampahan ng kaso sa NBI ang COMELEC dahil sa umano'y illegal na aktibidad para dayain ang halalan. Ayon kina Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Vice Mayor Harold Respicio at iba pang complainant. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Nahaharap na sa formal na reklamo ang Commission on Elections sa COMELEC sa National Bureau of Investigation o NBI 2 buwan matapos ang eleksyon. Sinampahan ito ng paglabag sa Anti-Cybercrime Law sa NBI Anti-Fraud Division ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Kasama pa sa mga nagsampa ng reklamo laban sa poll body ay si dating COMELEC Commissioner Augusto Lagman, grupo ng mga bishop, retired generals, mga abogado at iba pa. Aligasyon ng mga nagreklamo, gumamit ang poll body ng software na may 3.5 program version sa automated counting machines noong halalan, gayon 3.4.0 version ang na-audit. Ala ka diha. Dapat lang, pagdating po ng 2028 election, kasi yun talaga yung pinakamatinding botohan na kailangan nating abangan dahil po magpapalit na po ng president o papalitan na si Dunyor. Ang tanong dito, aabot pa ba ng 2028 election itong si COMELEC Chair Garcia? Kasi alam po natin ngayon ay marami pong mga nagreklamo na may dayaan daw at itong sila Atty. Harold Respicio at marami pang iba. Ayon po kay Atty. Harold Respicio na itong nakaraan sa interview niya ay marami silang ebidensya. Lalo na yung sa mga interview po ni COMELEC Chair Garcia na may pag-amin. Naku po, hindi na mahihirapan ang NBI kung paano or pag-iimbestiga dahil itong pag-amin ni COMELEC Chair Garcia ay pwedeng magamit. Mukhang may magabaan na. Pero sana ay magiging patas po itong NBI sa kanilang investigasyon para naman may managot kung talagang may nangyayaring dayaan. Pero tingin kasi ng karamihan, meron talaga eh. Meron talaga. Meron nga ba? Ito, magbasa tayo sa mga comment. Sabi ni John Jimenez, sana walang kinikilingan ang NBI dyan, magkaalaman. Correct. Sabi ni Rigo Vergo, dapat dyan imbestigahan sa Senado. Oo, pwede no? Pwede din magpa-imbestiga dyan sa Senado para malaman sa publiko, malaman maraming makapanood kung ano pa yung mga ginagawa nila sa COMELEC. Sabi ni Emma Yopa, ay salamat, tuloy-tuloy na yan. Sana tuloy-tuloy na po yan na sila ay magabaan. Sabi po ni Rolly, yan na ang karma mo, Garcia. Naku, tatamaan na talaga yan sa karma. Sabi ni Vivian, sana lahat ng nadaya ng eleksyon magsilabasa na at magkaisa. Marami naman sa ngayon, marami pong mga nagreklamo kasama po dyan nila Atty. Harold Respicio. Kaya alam natin ay malakas na po yung ebidensya nila. Kaya nasasabi nilang may dayaang nangyayari. At abangan po natin yan ay sana maging patas nga ang NBI sa gagawing investigasyon diyan sa nangyaring dayaan di umano sa COMELEC. Naku po. Kung meron mang nagaganap na dayaan, yung mga nanalo ngayon ay wala na, nanalo na yun, tanggapin na lang natin. Ang importante lang talaga na hindi na si COMELEC Chair Garcia sa 2028 election. Sa 2028, nako, maraming kabahan. Kasi Duterte naman. Nandito na lang, thank you. Bye-bye.